Ano po ang pamagat ng chapter 10 kung atin po mababasa? Maganda po yung pamagat. Ngunit bago po ako magsimula sa mga nakakakilala po sa akin at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, tuwing po ako yung nagsasalita sa inyong karapatan. Ako po yung panalumit ka. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, kilala niyo po ba ang inyong kapatid? Kilala niyo po ba? Sino po ang inyong kapatid? Walang katabi. Ayaw, walang katabi. Diba? Ang katabi yung malapit. Ayaw, walang katabi. Wala mga katabi. So, kilala po natin ang ating mga katabi. Second question, paano po kayo nagkakilala? Ayun lang. Paano nagkakilala? Di ko alam kung paano. Kasi nasa mga. Hindi po makakasama. Ang huling tanong, gaano niyo po makilala? Ayun lang. How much do you know? So ngayon po tayo ay na-realize na po natin. Atin po nakapag-participate po sa ating talungan. Ngayon, gaano naman po nakakilala ang ating Panginoon? Kaya po ang topic po ngayon at pamagat po ng chapter 10 sa ating series ay knowledge of God sa mga hindi pa po makakilala sa ating Panginoon at sa mga gusto ma-refresh ang kanilang pagkakakilala sa ating Panginoon. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna natin. Yan po ay isang sprout. Nakapagpatubo na po ba tayo ng ganyan kahit sa mundo? Tayo po yung mga mapataka. Mundo, pero kinakita ng mahal. Yan. At sa ganyan pong kaparaan, naalala ko po mga kapaway, it's almost 12 years. Hanggang 40. Kausap po ako ng aking teacher sa dito sa amin. Sabi niya sa aming klase. Tingnan na lang natin isang halaman na ito. Kahit isang bulaklak po. And how it grows. Paano siya lumalaki. Kung saan siya nanggaling. At kung anong nasa loob niya. Pag binay sa inyo. Naniniwala na tayo may Panginoon? Yes. Kasi hindi po kaya ng tao gumawa ng isang tulad ng dala o ng daliwa. O ng bawat isa sa atin na very unique at tayo po kayo ngayon. Hindi na lang natin Panginoon po. Ito po. Sino po dito ang mahilig mag-hiking? Mag-hiking. Taas po ba kayo? Hiking. Bakit po kayo mahilig mag-hiking? Nature lover. Yan, very good. Napakaganda po ng sagot. Ang hindi mo nito ay hindi mahilig mag-hiking pero hindi rin po ako mag-hiking. Pag ako po hindi yan. Yan. So sa ating pong nature ride, okay, next slide, tayo po, okay lang ba? Yan. So, maaari po na-appreciate natin ang kagandahan ng kalikasan pag tayo po yung nag-hiking, di ba po? Na-appreciate po natin ang simoy ng hangin, ang lamig at ang presko at kung gaano ka-verde ang ating kapaligiran. Kung gaano maganda ang mga bulaklak, alaman kung gaano kakain at mga luto na ating pong nilalakaran. Natin mga dahil po, sa kalikasan pa lang po, ako po ay may isang pasangan ipapagawa sa inyong ulit gabi na. Sabihin ko po sana ay kumingin kayo sa labas. Kumingin sa pinakamalapit na pulot. Nasubutin ako. Doon pa naman po sa kalikasan. Sabi kung halimbawa po pag tayo nag-garden, o kung tayo ay frolic with nature, or nag-meditate kasama sa ating Panginoon.
pong kaparaanan kung paano nagpapakilala ang ating Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Lalo-lalo na po ang ating isisip ang ating Panginoon. Ako, ang sabi po dito sa Steps of Christ, many are the ways in which God is seeking to make Himself known to us and bring us into communion with Him. Nature speaks to our senses without ceasing. Tayo po ba ay nakaranas ng kapag nag-meditate tayo o na-appreciate natin ang beauty ng nature? Nararamdaman po ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Ako, there's something in us talaga na pag nag-meditate, nararamdaman natin because God speaks to us through His creations. The open heart will be impressed with the love and glory of God as revealed through the works of His hands. Ano pong creation? Kalikasan. He invites us to become acquainted with Him who made them. Kaya po, talagang kapag nag-meditate tayo with nature, talagang makikinggan tayo mag-aral, isip ang ating Panginoon. I don't know if everyone experienced it at least once in their lives na nakasama po ako, naramdaman ng presensya ng ating Panginoon sa kalikasan. Kahit pumula tayo sa ilalim ng puno, nasa duyan, at tayo ay nagbasa ng Biblia or mawit na makulit ang salamat sa ating. Kasama natin ang ating Panginoon. At our Savior bound His precious lessons with the things of nature. Hindi lamang po sa kalikasan natin, kundi sa mga creations niya through the animals, mga tayo. Yung pumarami pong kayo dyan, the trees, the birds, the flowers of the valleys, the hills, the lakes, and the beautiful heavens. Lahat po ng creation ng ating Panginoon. Maaari po siya. Lalo-lalo na po ang ating isisip ng ating Panginoon. Tayo po ba ay nakaka-appreciate ng kalikasan? Amen. In some degree. Saan po kayo, saan niyo po mas gusto ng opera? Sa probinsya may bundok o sa may hilang? Wala pong masama sa either answers. God would have His children appreciate His works and delight in the simple quiet beauty which He has adorned our world. Naisip ko lang ako sa pag-ano ko sa liksik ng chapter 9 ng bahagi. Naisip ko lang ako na ano po ba itong lupang ito, itong pinatatayo ng church way before everything na wala pang mga kabahayan. Ano po kaya ito 100 years ago? Ano po nandito sa part ng Kapihan. Kapihan. ano po kaya ito? Ito po kayo may ito po ba ay kalakiban? Hindi ko wala. Hindi mo ako talaga ito and I was not alive by that time. Pero kung ating pong imagine, kung meron lang po dito piece of age, isang piraso ng lupa, isang piraso ng kalikasan, yun po ay makachok po natin. Kung titignan na ibang tao, lalo na sa akin, uy, may lupa. Sino kaya nagkakin? Sino mo kontakin ko para mabili ko? Kung atin po, kung atin po babasa, po yan ay hindi pagkalayo ng isang tao lang. Hindi pagkalayo ng tao. Siya po ang lumawan. At kung ano man po ito noon, 100 years ago, with nature, ito ay nangdami sa ating Panginoon. Kaya kung tinanong ko po kayo, na-appreciate mo po ba ang nature? Marami po sa atin nagsabi yes. Almost all of us, maybe all of us. At dito po sa paligid nito, marami pong pieces of creations ng ating Panginoon that still stands. Meron pong mga hapit, meron pong mga laki pong puno, meron pong mga parang prairie, dyan ba na sa south mo? Yan po. Yan po, patuloy po natin isip ang kanyang presensya, ang kanyang appreciate ang kanyang creations because He speaks to us through them. Ating pong buka din sa
1 Corinthians 2 verse 9. Kung tayo po yung mga Biblia, ito man po ay physical or digital, atin po po natin ang 1 Corinthians 2 verse 9. Sinasabi po dito, eye has not seen ang mga tao, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. Ano po ibig sabihin? Ano po ba ang inihahanda ng ating Panginoon sa kanyang unang paligid? Ang Panginoon Jesus. What is He preparing for those who love Him, for us, na kanyang pong mga anak? Ang langit na bayan. Atin po bang na-imagine na papagaw sa ating mga isipan kung gaano maganda sa langit na bayan? Walang gabi, 6 days ago. May mga marami pong artistic depiction kung ano na yung itsura ng heaven as described in the Bible and some creative liberties ng mga nag-drawing. Hello? Nakikita po natin kung gaano kaganda. At hindi man natin 100% ma-comprehend as sabi sa verse na atin pong binasa. Hindi po natin ma-comprehend kung gaano kaganda ang hinahanda ng ating Panginoon para sa atin. Ito pa lamang pong earth. Ito pa lamang pong mundo. Ito ang ginawa ko ito para sa tao. Napakaganda po ito before sin and earth. At ngayon, mas mag-look forward tayo sa pinag-prepare ng ating Panginoon sa kanyang ulit na work. Ito. As pag-describe ko ng inyong lingkod kanina, ang ating pong mundo ay maganda po. The earth is full of goodness. Kung ating pong titingnan, despite sa mga balita po natin na papakinggan ngayon, lalo-lalo na po sa mga conflicts sa Middle East, nagtataas ang presyo ng gasolina, at mga kung ano issue sa politika, meron pa rin there's still goodness dito sa mundo nito. Na hindi lang ako natin minsan nakikita dahil tayo ng overwhelmed ng negativity ng mundo. We're still living, tayo pinakaraw, namumuhay. Pinoprovide po ng Panginoon ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Katabi pa rin po natin ang mga mahal natin sa buhay. Tayo po ay nakakakit pa rin araw-araw. At nandyan pa rin po ang kanyang creations. Ako pinatutuwa sa church center personally at isi-share ko lang po. Halos sa every week kayo nagpapalit ng halaman. Ako na-appreciate ko po yun. Bukod sa kasi-kasigan po, dedication ng bawat isa sa inyo na mapaganda po ang bahay sambahan ng ating Panginoon. Patuloy ko po na-appreciate ang inyong selection ng mga pinipiling na. Napakaganda po. Alam po natin, ang mga halaman ito ay God's creation. In those simple ways, na-appreciate po natin ang creation ng ating Panginoon. If we would not fully believe this, all undue anxieties would be dismissed. Our lives would not be so filled with disappointment as now. For everything, whether great or small, would be left in the hands of God, who is not perplexed by the multiplicity of cares or overwhelmed by their weight. We should then enjoy a rest of soul to which many have longed with scriptures. Tanong ko po sa inyo mga kapatid. Taas po ang kamay sa yes po sa Lord. Nagkakaroon pa po ba tayo ng alone time kasama ang Panginoon? Kahit once a week. Praise God po. Patuloy natin siyang sinisip. Despite sa ating trabaho, despite sa mga nangyayari sa mundo nito, naglalaan pa tayo ng oras para sa Panginoon. Not for compliance, not for pagpatulong. Isip po natin ang ating Panginoon. His word is our daily bread. Daily bread sustains. Patuloy po natin at ipanalangin po natin na magkakaroon po tayo ng sincere and intentional alone time. Kasama po natin. I-implore ko po ang bawat isa sa atin na mag-seek ng ating Panginoon Jesus. Lalo-lalo na po, hayag na po na malapit na po ang kanyang pagdating. Atin po mas kilalanin ang ating Panginoon. At bilang po kilalanin, i-share natin